Dear Papa Dudut, itago mo na lamang po ako sa pangalang Rina, 32 taong gulang, isang government employee dito sa Iloilo at may asawa na nagtatrabaho ngayon sa Qatar bilang factory operator. May isa kaming anak na 2 taong gulang na araw-araw kong sinusubukang palakihin ng mag-isa. Papa Dudut, madalas sinasabi ng mga tao na distance makes the heart grow fonder, pero sa kwento ko, para iyong biro na hindi nakakatawa, para iyong pangakong lagi mong naririnig pero hindi mo maramdaman kahit kailan. Kakapanganak ko pa lamang noong panahon na kinailangan umalis ng asawa ko si Marco. Hindi ako handa, hindi ako kampante, at lalo hindi ako payag na agad siyang lumayo. Pero sa sobrang tigas ng loob niya, sa pangarap niyang makaipon ng mabilis, wala akong nagawa para raw sa future namin, para raw makapagpatayo ng bahay, para raw sa magandang bukas ng anak namin. Ang hirap, Papa Dudut, kasi kung sino pa ang kakailanganin mo sa panahon ng pagkapanganak, siya pa ang unang mawawala. Sa unang mga buwan, maayos pa ang lahat. Tatawag siya palagi, mangungumusta, magpapadala ng litrato ng trabaho niya, minsan pa ay video call habang ginugulitan ko ang anak namin. Pero habang lumilipas ang mga linggo, para bang unat-unat ang oras naming dalawa, para bang unti-unting humihina ang boses niya sa buhay ko at doon ko na napansin ang mga bagay na hindi ko dapat makita o hindi ko sana gugustuhing makita kahit kailan. Halos lahat ng babae sa workplace niya tinutukoy niyang biko, B-friend, B-buddy. At sa chat nila, may mga babaeng sobra ang lambing sa kanya, mas malapit sa kanya kaysa kaya kong tanggapin. May babae raw na kasama niya mag-jogging tuwing day off. May isa raw na madalas lang makakwentuhan. Meron ding lagi niyang binibilhan ng pagkain sa mall. Nang una, sinubukan kong ilagay sa isip ko na baka paranoid lang ako. Baka pagod lang ako sa trabaho. Baka naninibago lang ako sa pagiging mag-isa. Pero Papa Dudut, paano ka hindi kakabahan? Kung may mga selfie silang magkadikit ang mukha o video na siya mismo ang nagpupunas ng pawis ng babae, paano ka magtitiwala kung sa bawat tanong mo, lagi lang niyang sagot, problema mo na yan, tropa ko lang sila. At doon nagsimula ang paulit-ulit naming bangayan. Sa bawat away namin, siya ang galit, ako ang umiiyak. Ako rin ang magsosorry kahit ako ang nasaktan. At sa buong panahong iyon, paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko, baka masyado lang akong selosa, baka kulang lang ako sa tiwala, baka nga tropa lang talaga sila. Pero kahit anong pilit kong kumalma, parang may tinik na hindi mailuwas sa dibdib ko. At noong araw na iyon, noong nabasa ko ang isang mensahe sa messenger niya, doon ko napatunayan, hindi ako mali, hindi ako paranoid, at hindi ako selosa lang, kundi niloloko niya talaga ako. Isang gabi habang tulog ang anak namin, may nabasa akong mensahe, I love you so much, M. At nang makita ko ang pangalan ng nag-send, bumagsak ang mundo ko. Co-worker niya. Babaeng ilang beses ko nang pinag-aawayan sa kanya. Babaeng pilit kong tinatanggal sa system niya. Pero pilit niyang ipinagtatanggol. At doon, Papa Dudut, nagsimula ang tunay na bagyong nagpabago sa buhay ko. Dear Papa Dudut, simula nang makita ko ang mensaheng iyon, hindi na nawala ang kirot sa dibdib ko. At kahit paulit-ulit kong gustong kumbinsihin ang sarili ko na baka simpleng biro lang iyon, hindi ko magawa. Kasi Papa Dudut, hindi I love you so much ang biro ng isang taong tapat. Hindi iyon mensahe ng lalaking umaalis ng bansa para raw sa pamilya. Hindi iyon salita ng asawang nangakong uuwi pa rin sa akin. At simula noon, hindi na ako mapakali. Tuwing break niya sa trabaho, lagi kong hinihiling na sabay kaming mag-screen share
para lang makita ko kung may tinatago ba siyang iba, pero imbes na intindihin niya ang takot ko, galit ang ibinabalik niya. Sinabi niya na hindi raw siya nakakain dahil pinipilit ko siyang magpakita ng chat. Sinabi niyang wala daw akong tiwala, sinabi niyang ako ang problema. Hanggang lumayo na siya ng lumayo, hanggang sa isang araw, bigla na lang niyang sinabi na hiwalay na raw kami. At alam mo Papa Dudut kung ano ang mas masakit, ako pa rin ang nagsorry. Ako pa rin ang naghabol, ako pa rin ang umiyak kahit ako ang niloko. Nang bumalik kami sa ayos, pinilit kong maging mahinahon. Pinilit kong maniwalang wala nga raw nangyari. Pinilit kong ibalik ang tiwalang unti-unti niyang sinira. Pero hindi ko alam na habang abala ako sa pag-aayos, siya naman pala ay abala sa pagbuo ng ibang mundo, isang mundong hindi ako kasama. Isang araw habang naglilinis ako ng lumang telepono niya na naiwan dito sa Pilipinas, napansin ko na 2 ang accounts na naka-login sa parehong number. 2 Facebook, 2 Messenger, 2 buhay. At doon ko natuklasan ang isang account niya na hindi ko alam na pagmamay-ari niya isang dami account at doon malinaw kong nakita ang buong kwento na matagal niyang tinatanggi. Matagal na pala silang may relasyon ng babae. Hindi lang tropa, hindi lang biro, hindi lang kalokohan. At higit sa lahat, ilang beses na pala silang nagkita ng palihim habang ako ay nagpapagod dito sa Pilipinas. Mag-isa may anak walang pahinga. Sa mga screenshot at mga na-restore kong messages na kahit gusto kong hindi makita ay kusa nilang sinampal sa akin ang katotohanan, malambing sila. Madalas sila magplano at may mga gabi raw na sila lang dalawa. At sa halip na humingi ng tawad, sa halip na magpaliwanag, sa halip na kahit papaano ay kumalma, galit pa rin siya. Mas inuna pa rin niyang protektahan ang babae. Sinabi niyang inaaway ko raw ang inosente. Sinabi niyang nakakahiya raw ako. Sinabi niyang dinadawit ko raw ang taong walang kasalanan. Pero Papa Dudut, paano magiging walang kasalanan ang paulit-ulit niyang kausap, ka-date, ka-jogging, ka-biruan, ka-holding hands, at ka-I love you so much? Paano magiging inosente ang babaeng ilang beses nag-send sa kanya ng mga mensaheng hindi ko kayang basahin, nang hindi nanginginig ang kamay ko at nang makausap ko ang babae, umamin siyang may nangyari na sa kanila. Hindi ko alam kung gaano nakarami, hindi ko alam kung ilang beses, hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero isang beses pa lang iyon, sapat na para mabasag ang buong pagkatao ko. At kahit may ebidensya na ako, kahit hawak ko ang katotohanan, kahit malinaw ang lahat, nag-deny pa rin siya. Sinabi niyang ako raw ang nagpilit sa babae para sabihing may nangyari. Sinabi niyang ako raw ang gumagawa ng kwento. Sinabi niyang ako raw ang sumisira sa amin at doon ako mas nasaktan. Hindi sa pag-amin ng babae, hindi sa ebidensya, kundi sa mas minahal niya ang kabit niya kaysa ang asawa at anak niya. At sa halip na humingi siya ng tawad, ang sagot niya sa akin ay puro mura, puro galit, puro sumbat. Doon ko naramdaman ang pinaka masakit sa lahat, yung pakiramdam na kahit anong mangyari, hindi kanya pipiliin. Dear Papa Dudut, simula nang mabunyag ang katotohanan, parang may malaking batong nakadagan sa dibdib ko na araw-araw ay lalo pang bumibigat. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi akong hindi nakatulog, kung ilang beses akong tumingin sa profile nila. Kahit alam kong masasaktan lang ako,
Kung ilang pagkakataon kong pilit ipinaalala sa sarili ko na kailangan kong maging matatag para sa anak namin, pero gaano ka ba talaga katatag kapag bawat oras ay may sumasaksak sa puso mo? May araw na hindi ko na halos makayanan ang bigat ng lahat. Habang hawak ko ang cellphone ko, paulit-ulit kong binabasa ang mga salita nilang dalawa, yung lambing, yung pangungumusta, yung mga pangakong hindi ko man lang narinig mula sa asawa ko kahit isang beses. Noong nasa piling ko pa siya, masakit, Papa Dudut. Sobrang sakit na parang nilalapnos ang pagkatao ko. At ang pinakamasakit pa, tuwing kakaharapin ko siya tungkol sa ginawa niya, hindi siya humihingi ng tawad. Wala siyang pagsisisi. Wala siyang pagpapakumbaba. Tuwing sinasabi kong magsasampa ako ng kaso, tuwing nababanggit ko na ipapadeport ko silang dalawa, ang sagot niya ay hindi paghingi ng tawad, kundi pagbabanta na tatapusin niya raw ang buhay niya o bigla raw siyang uuwi kahit wala sa plano. Hindi ako tanga, Papa Dudut. Ramdam ko na ginagawa niya iyon hindi dahil natatakot siyang mawala ako, kundi dahil ayaw niyang mapahiya kapag nalaman ng pamilya niya na may ginawa siyang masama. Kahit kailan, hindi ko nakita na pinoprotektahan niya ako. Pero sa babae niya, handa siyang makipag-away. Nang minsang pilip ko siyang kausapin, halos hindi siya makatingin sa akin. Pero alam kong hindi dahil na nahihiya siya, kundi dahil alam niyang mali siya. Pero mas pinipili pa rin niyang ipagtanggol ang mali. Sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman na parang unti-unti akong namamatay sa loob. Minsan, habang natutulog ang anak namin, napaupo na lang ako sa gilid ng kama, yakap-yakap ang sarili ko. Hinihiling na sana kahit isang segundo lang maramdaman ko ulit kung ano ang pakiramdam ng hindi niloloko, hindi pinapalitan, hindi itinataboy. Ang dami kong gustong itanong sa kanya, mahal mo pa ba ako? May halaga pa ba ako? Ako pa ba ang inuuwian mo sa puso mo? O matagal mo na pala akong iniwan bago ka pa umalis ng bansa? Pero hindi ko na tinanong kasi alam ko kahit anong sagot niya, mas masasaktan lang ako. Nakakahiya mang aminin pero dumating ako sa punto na naisip kong ako na ang may mali. Ako ba ang hindi naging sapat? Ako ba ang nagkulang? Ako ba ang nagtulak sa kanya palayo? Pero habang tumatagal, unti-unti kong napagtantong hindi ko kasalanan ang pagsisinungaling niya. Hindi ko kasalanan ang pagtataksil niya. Hindi ko kasalanan na mas pinili niyang maging duwag kaysa maging tapat. Sa huli, ako pa rin ang humawak sa relasyon. Ako pa rin ang nagbuhat ng bigat. Ako pa rin ang lumaban. Samantalang siya, pinili niyang sumandal sa ibang balikat. Habang ako ay nagpapakamatay na panatilihin ang pamilya naming buo at sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakamasakit, Papa Dudut, ay kahit sinira niya ako, kahit ilang ulit niya akong pinahina, iniisip ko pa rin kung dapat ko ba siyang patawarin. Para lang may buong pamilya ang anak namin. Ganito pala ang pagiging durog. Hindi mo alam kung alin ang mas mahalaga, ang sarili mo o ang pamilya mo na siya ring sumisira sa'yo. Dear Papa Dudut, habang lumilipas ang mga araw, lalo kong nakikita ang sarili ko sa salamin. Hindi na ako si Lee na masayahin, si Lee na palaban, si Lee na kayang tumawa kahit pagod, si Lee na kayang tiisin ang bigat basta para sa pamilya. Iba na ang tingin ko sa sarili ko. Parang nabura ang dati kong lakas at pinalitan ng takot, pagdududa at isang tanong na hindi mawala. Bakit hindi ako pinili? At tuwing tinatanong ko ang sarili ko ng ganito, parang may malamig na kamay
na humihila sa puso ko pababa. Noong kausap ko ang babae, yung kabit niya, umamin itong minsan lang daw nangyari. Pero habang naririnig ko iyon, alam kong hindi totoo. Hindi minsanan ang klase ng lambing na nababasa ko sa mga mensahe nila. Hindi minsanan ang closeness na nakita ko sa mga selfie at video nila. Hindi minsanan ang takot ng babae na mawala ang asawa ko. Alam kong matagal na nilang binuo iyon at ako ang huling nakaalam, mas lalo pang sumakit. Nung ginamit ng asawa ko ang anak namin, sinasabi niyang uuwi siya para sa bata, para hindi mapahiya, para magmukhang maayos pa rin. Pero papadudot, hindi niya sinabing uuwi siya dahil mahal pa niya kami. Wala man lang ganoong salita. Nagsisinungaling pa siya noon nung sinabi niyang huling beses na yon, pero ilang araw lang ang lumipas, nagkaroon na naman siya ng bagong dami. Sa dami na iyon, nakita ko ang mga sikreto nila, ang tawanan, ang mga palihim na pag-uusap at mga mensaheng hindi ko kayang kalimutan, mga salitang parabang asawa raw niya ang babae. Mga pangakong hindi ko narinig mula sa kanya. Mga lambing na minsan ay pinangarap kong sa akin niya ibigay. At doon ko naramdaman ang pinakamalalim na sakit, hindi dahil may kabit siya, kundi dahil mas pinili niya ang kabit kesa ayusin kami. Ako ang asawa. Ako ang nasa bahay. Ako ang kasama ng anak naming walang malay. Ako ang gumigising bawat madaling araw para sa batang hindi niya nakikita. Ako ang umiyak. Ako ang naghanap ng paraan. Ako ang nagtiis. Ako ang lumaban. Pero sa huli, ako pa rin ang sinisi niya. Ako pa rin ang binastos niya. Ako pa rin ang pinagtaasan niya ng boses. Ako pa rin ang tinawag niyang problema. Isang gabi, habang natutulog ang anak ko sa tabi ko, wala akong nagawa kundi yakapin siya ng mahigpit. Hindi ko mapigilang mapaluha ng tahimik kasi papadudot, paano mo ipaglalaban ang taong pinipili mo araw-araw pero hindi kayang piliin ka pabalik? Na-realize ko na hindi ko kontrolado. Kung pipiliin niya kaming mag-ina, pero kontrolado ko kung paano ko pangangalagaan ang sarili ko. Habang unti-unti kong tinatanggap ang katotohanan at ang katotohanan iyon ay masakit minsan. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi kanya mamahalin ng tama. Dear Papa Dudut, dumating ako sa puntong hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa buhay na dati ay ako ang may hawak. Araw-araw habang ginagampanan ko ang pagiging ina, napapatingin ako sa anak ko at napapaisip, ano ang dapat kong gawin para sa kanya at ano ang dapat kong gawin para sa sarili ko. Sabay-sabay na gumuguho ang lahat. Sa isang banda, gusto kong lumaban, gusto kong ilabas ang lahat ng screenshots, i-post ang lahat ng ebidensya, ipaalam sa buong mundo ang ginawa niya at ipa-deport silang dalawa. Sa kabilang banda, may boses na bumubulong sa akin na baka masaktan lang ang anak ko, na baka lalaki siyang may galit, na baka lumaking walang ama. At sa pagitan ng dalawang boses na iyon, ako ang naiipit, ako ang nauupos, ako ang lumuluha. Hindi ko alam kung bakit tuwing iniisip kong hiwalayan siya, parang may humihila sa dibdib ko. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil takot ako na baka ako ang sisihin ng anak ko balang araw kung bakit hindi buo ang pamilya niya. Pero kasabay niyan, tuwing naiisip kong tatanggapin ko pa rin siya, parang nababaon ako sa putik na hindi ko kayang igalaw ang sarili ko. Parang ibinibigay ko ang huling piraso ng dignidad ko, kapalit ng isang taong hindi marunong pahalagahan ako. Maraming gabi, Papa Dudut,
nilalabanan ko ang sarili kong bumigay. Minsan napapaupo na lang ako sa kusina nang walang ilaw, hinihintay na kumalma ang tibok ng puso ko habang nagtatakbuhan ang kung ano-anong tanong sa isip ko. Paano kung hindi na niya ako minahal? Paano kung mas mahal na niya yung babae? Paano kung ako talaga ang hindi niya gusto mula pa noon? Paano kung bilang babae ay hindi ako naging sapat? Pero sa gitna ng mga tanong na iyon, isa lang ang malinaw. Wala akong kasalanan sa ginawa niyang pagtataksil at lalong hindi ko kasalanan ang pagiging duwag niya. Sa tuwing titingnan ko ang anak namin, nararamdaman ko na hindi niya dapat maranasan ang ganitong klaseng sakit. Pero ramdam ko rin na hindi ko dapat hayaang maging halimbawa sa kanya ang isang asawang nagpapaikot ng iwan at nananakit. Kaya unti-unti, kahit nanginginig ang puso ko, nagdesisyon akong huminto. Hindi para tapusin agad ang pamilya, kundi para tapusin ang paghahabol. Hindi ko na siya kinausap tungkol sa babae. Hindi ko na siya kinulit sa mga sagot na alam ko naman na hindi ko makukuha. Hindi ko na inulit-ulit ang mga tanong na wala rin siyang lakas ng loob sagutin ng tapat. Huminto ako dahil napagod na akong sumuong sa gyera, na ako lang naman ang lumalaban, at doon ko naramdaman ang kakaibang katahimikan, hindi masaya, hindi magaan, pero tahimik. Isang tahimik na nagsasabing sapat na, tapos na, tama na. Hindi pa ako handa magdesisyon kung hiwalay ba kami. Hindi pa ako handang sabihin iyon ng direkta, pero sa puso ko, nagsimula na ang pagbitaw. Pagbitaw sa pag-asang babalik siya sa dati. Pagbitaw sa ilusyon na ako ang pipiliin niya. Pagbitaw sa pananabik sa isang pagmamahal na matagal na palang hindi kanya para sa akin. At papadudot, yon ang pinakamahirap na ginawa ko. Ang piliing iligtas ang sarili ko, kahit alam kong mababago nito ang buong mundo ng anak ko. Dear Papa Dudut, simula nang mabunyag ang katotohanan, parang unti-unting naglaho ang pagkatao ko. Parang ako yung taong nakikita mong uminingiti sa labas, pero sa loob ay wasak na wasak. May mga araw na napapatitig ako sa salamin, tinitingnan ang sarili ko, at hindi ko na kilala ang babaeng nasa harap ko. Ako yung dati masayahin, palaban, may tiwala sa sarili, may direksyon sa buhay. Pero ngayon, Papa Dudut, ako yung babaeng dumadalangin na sana isang araw magising ako at mawala ang sakit na inukit ng asawa ko sa dibdib ko. Sa bawat pagtulog ko, parang may tanong na lagit-laging bumabalik. Ano ba ang kulang sa akin? Bakit hindi ako pinili? Bakit hindi ako ipinaglaban? Bakit kaya niyang ipahiya ako ng ganito? At ang pinakamalalim sa lahat, bakit ako pa? Ano bang mali kong ginawa para maranasan ito? Hindi ko mabago ang katotohanan sa lahat ng tao sa mundo, sa lahat ng babaeng pwede niyang saktan, ako pa, ang asawa niya, ang ina ng anak niya, ang taong nagtiwala sa kanya ng buo. At sa bawat screenshot na nakikita ko, sa bawat tawag na nasasagap ko, sa bawat boses ng babae na nagsasabing hindi niya kayang mawala ang asawa ko, parang tinutusok ang puso ko paulit-ulit, na para bang ako mismo ang pinipili nilang lumubog. Pero ang pinaka nakakabasag, Papa Dudut, ay ito. Hindi man lang niya ako pinrotektahan, hindi niya ako pinanigan, hindi niya ako pinili. Sa halip, ako ang inaway niya, ako ang sinisi niya, ako ang tinawag niyang paranoid. Ako ang pinatahimik niya. Para lang mapanatili ang relasyon niya sa babaeng kinalaunan ay tinawag pa niyang mahal. Doon ako tuluyang bumagsak. Doon ko naramdaman na hindi na ito tungkol sa pagkakamali,
kundi tungkol sa pagpapahalaga. At sa bandang iyon, alam ko nang hindi ako ang pinapahalagahan niya. Pero kahit ganoon kasakit, kahit ganoon kabigat, hindi ko mailibing ang katotohanang may anak kami. Nararamdaman ko ang dalawang puwersang humihila sa akin. Isang boses na nagsasabing lumayo ka para sa sarili mo. At isang boses na pabulong, mahina pero hindi ko matiis na hindi pakinggan. Paano kung lumaking kulang ang anak ko? Paano kung wala siyang ama? Paano kung ako ang maging dahilan ng pagkawasak niya? At sa pagitan ng dalawang tinig na iyon, ako ang napupunit. Ako ang naiipit. Ako ang hindi makagalaw. May mga sandaling nagtatangka akong bumangon, pero may mga ala-ala, mga pangako ng asawa ko, mga pangarap naming dalawa, mga panahong sabay naming hinarap ang kahirapan na bigla na lang sumusunggab sa dibdib ko, na para bang sinasabi, huwag ka pang sumuko. Pero kasabay niyan, sumasabay ang bigat ng katotohanang may ibang babae siyang niyayakap, may ibang babaeng tinawag niyang mahal, may ibang babaeng iniyakan niya, pinaglaban niya, pinasaya niya. Habang ako'y umiiyak mag-isa sa Pilipinas, at sa bawat pag-iyak ko, doon ko nararamdaman na unti-unting nawawala ang babaeng dating buo, ang tiwala sa sarili, ang babae na dating kayang tumayo mag-isa, ang babae na dati matapang, ang babae na dati may pagmamahal sa sarili. Parang naglaho iyon lahat. Sa puntong ito, Papa Dudut, hindi ko na alam kung ano ang mas mahirap, ang mawalan ng asawa o ang mawalan ng sarili. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang katotohanang hindi ko kayang takasan. Hindi ako pwedeng manatiling ganito. Hindi ako pwedeng maging sirang ina. Kailangan kong makaligtas kahit dahan-dahan, kahit hindi ko pa alam paano. Dear Papa Dudut, hindi ko alam kung paano nagsimula, pero isang araw, sa gitna ng pag-iyak, sa gitna ng litong-lito kong isip, sa gitna ng paulit-ulit kong tanong kung bakit niya nagawa sa akin, bigla kong naramdaman na hindi ko na kayang mabuhay sa ganitong sakit. Hindi dahil napagod ako magtiis, kundi dahil natakot ako para sa anak ko. Kasi Papa Dudut, anong klaseng ina ako? Kung araw-araw akong umiiyak, nanginginig sa selos, hindi makatulog, at hinihintay ang notification ng isang lalaking hindi ko na mapagkatiwalaan, anong klaseng ina ako kung maririnig ng anak ko ang iyak ko sa banyo habang pilit kong sinasabi sa kanya na okay lang si mama? Anong klaseng ina ako kung nakabase ang lakas ko sa isang lalaking kayang magsabi ng mahal kita sa dalawang tao ng sabay? At doon ko naramdaman ang isang bagay na matagal kong hindi naririnig mula sa sarili ko. Tama na. Hindi pa ito katapusan. Hindi pa ito paghihiwalay. Hindi pa ito desisyon na solid at final. Pero ito ang unang hakbang ng paggising ko. Hindi ko man kayang tapusin ang relasyon naming mag-asawa, kaya ko namang simulan muli ang relasyon ko sa sarili ko. Dito nagsimulang mabuo ang tatlong bagay na naging haligi ko para makabangon. Kahit anong bantay, kahit anong chat recovery, kahit anong paghahanap ng ebidensya, kahit ilang ulit kong pigilin ang sarili ko. Kung gusto niyang magloko, magloloko siya. At doon ko naintindihan na ang kontrol na meron ako ay sarili ko lang, hindi siya. Lahat ng kababaihan, kapag niloko, automatic sinisisi ang sarili. Pangit ba ako? May kulang ba ako? May nagawa ba ako? Ako ba ang hindi sapat? Pero isang araw, habang pinapatulog ko ang anak ko, tinitingnan ko ang maliit niyang mukha at bigla kong naisip kung hindi ako sapat, bakit ganito ako magmahal?
Bakit ganito ako magsakripisyo? Bakit ganito ako lumaban? Hindi ako kulang, Papa Dudut. Siya ang pinili maging kulang. Sa panahong kailangan ko siyang buo. Dati, inuuna ko ang asawa ko kahit nasasaktan ako, kahit nagdurugo ako, kahit paulit-ulit akong nilalagay sa sitwasyong halos masira ako. Pero ngayon, kapag naiisip ko ang anak ko, nararamdaman ko ang bagay na hindi ko naramdaman noon. Kailangan niyang makita ang nanay niyang matatag. Hindi nanay na dinudurog ng isang taong hindi siya kayang pahalagahan. At dahil doon, pinangako ko sa sarili ko, hindi niya makikita ang mama niyang umiiyak dahil sa lalaki. Hindi niya mararamdaman ang galit, ang selos, ang takot, ang pagkawasak. Dito, Papa Dudut, dito ko naramdaman ang unang hinga na hindi masakit. Hindi ko sinabi sa asawa ko. Hindi ko siya kinausap tungkol dito. Hindi ko pa kayang magsalita, pero dahan-dahan tulad ng isang bulaklak na ilang beses nang naapakan. Pero pilit pa ring tumatayo, nagsimula akong magbigay ng distansya. Hindi ko na siya tinitext ng paulit-ulit, hindi ko na binabasa agad ang messages niya. Hindi ko na tinitingnan ang profile ng babae. Hindi ko na hinahanap kung online sila. Hindi ko na sinusundan ang galaw niya. Hindi ito lalo dahil ayaw ko na, kundi dahil kailangan ko na ang protektahan ng sarili ko. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nabawasan ang sakit. Hindi nawawala pero humuhupa. At sa mga gabing iyon, habang tulog ang anak ko at tahimik ang buong bahay, may isang tanong na unti-unting lumilinaw. Ano ang mas pipiliin ko? Ang pananatili sa sakit o ang posibilidad ng kapayapaan? Dito nagsimulang mabuo ang dapat matagal ko nang tinanong. Paano ko gustong mabuhay? Hindi bilang asawa, hindi bilang babae na iniwan at niloko. Hindi bilang biktima, kundi bilang ina, bilang babae, bilang sarili ko. Dear Papa Dudut, maraming gabi ko pong pinagdasal na sana magising ako isang araw na wala ng sakit, wala ng bigat, wala ng iniisip na pagtataksil, wala ng kaba tuwing naririnig ko ang notification sa phone. Pero hindi nangyari ang milagro sa loob ng isang gabi. Nangyari siya sa loob ng unti-unting pagkilala sa sarili ko. At sa huli, dumating ako sa tanong na kahit ayaw ko, kahit pilit kong iniiwasan, ay kailangan kong sagutin. Kung mananatili ako, may pag-asa pa ba akong maging masaya? Hindi bilang asawa, hindi bilang babae, hindi bilang taong kumakapit sa nakaraan, kundi bilang taong may karapatan na hindi masaktan araw-araw. Sa dami ng beses niyang pinrotektahan ang babae, sa dami ng beses niya akong sinisi, sa dami ng beses niyang pinili ang tahimik na pagtanggi kaysa sa pag-amin, sa dami ng beses niyang kaya akong saktan pero hindi kaya maging tapat, bigla kong na-realize, hindi niya sinisira ang pamilya namin. Matagal na siyang lumayo. Ako na lang ang naiwan na ayaw bitawan. At ang pinakamasakit pa, kaya kong tanggapin ang sakit kapalit ng buong pamilya pero hindi ko kayang ipamana sa anak ko ang ganitong klase ng pagmamahal. Isang pagmamahal na puno ng duda, isang pagmamahal na puno ng takot, isang pagmamahal na puno ng pangungulila, isang pagmamahal na puro ako ang lumalaban mag-isa. Hindi ko gugustuhin na balang araw ay makita ng anak ko na normal lang palang manakit ang isang lalaki habang pinipilit na lumaban ang babae. Hindi ko gugustuhin na makita niyang ang nanay niya ay nagiging maliit, mahina at wasak sa isang relasyong hindi na patas. Isang gabi, habang umiiyak ako sa pagod,
Tumingin ako sa sarili ko. Hindi ko kilala ang babaeng nasa harap ko. Maga ang mata, walang tulog. Nanginginig sa kaba. Hindi makakain at punong-puno ng tanong na walang sagot. Napahawak ako sa dibdib ko at doon ko naramdaman na ang tanging kailangan ko ay isang bagay. Kapayapaan. Hindi saya. Hindi pagmamahal. Hindi pagbabalikan. Hindi pangako. Kapayapaan. Kapayapaan na makatulog nang hindi iniisip kung kanino siya tumatawag. Kapayapaan na hindi kailangang maghanap ng ebidensya. Kapayapaan na hindi kailangang magbantay ng galaw. Kapayapaan na hindi kailangang humingi ng trust na siya mismo ang sumira. At papadudot, kapag tumatanda ka, saka mo marirealize na mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa pagkapit sa isang bagay na matagal nang nawala. Pero hindi ko rin siya pinili. Sa huli, eto ang naging desisyon ko. Hahayaan ko siyang umuwi. Hahayaan ko siyang makita ang anak namin. Pero hindi ko muna ibabalik ang sarili ko sa relasyon. Wala akong dramatic na goodbye. Wala kaming malalang confrontation. Wala akong isinumbat pa. Nagpakatotoo lang ako. Hindi ako aalis, pero hindi ako babalik sa dati at hindi rin kita sasaktan. Pero kailangan kong alagaan ang sarili ko. Kung gusto niyang itama, nasa kanya ang hakbang. Kung gusto niyang bumawi, nasa kanya ang pagsisikap. Kung gusto niyang humingi ng tawad, nasa kanya ang oras. Kung gusto niyang lumaban para sa amin, nasa kanya ang desisyon. Pero sa unang pagkakataon, ako muna ang pipiliin ko. Hindi ko alam kung hahantong ito sa hiwalayan. Hindi ko rin alam kung may pagbabalikan pa. Hindi ko alam kung may pagmamahal pa sa hinaharap. At hindi ko rin alam kung mabubuo pa kami. Pero sa ngayon, natututo na akong maging matatag. Natututo na akong huminga. Natututo na akong magpahinga. Natututo na akong ibalik ang sarili ko. Natututo na akong hindi lahat kailangan ipaglaban. Natututo na akong hindi lahat dapat panghawakan. At higit sa lahat, natututo na akong mahalin ang sarili ko na matagal ko nang nakalimutang alagaan. Papadudot, kung may mga babaeng tulad ko na nakakulong sa sakit at pagtataksil, gusto kong malaman nila ito. Hindi ka masamang ina kung lumalayo ka sa sakit. Hindi ka masamang asawa kung pinipili mo ang kapayapaan. Hindi ka mahina kung napagod ka. At hindi ka mag-isa. Maraming katulad natin na nilaban ang maling tao pero natutong mahalin ang tamang sarili. Sa ngayon, papadudot, hindi ko pa alam ang susunod na kabanata ng buhay ko. Pero handa akong harapin ito hindi bilang sirang asawa, kundi bilang babaeng muling bumabangon para sa anak, para sa sarili, at para sa buhay na mas mapayapa kaysa sa sakit. Lubos na gumagalang Arlene dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito may nagmamahal sa iyo. At dito pakikinggan ka namin kahit gaano kabigat, kahit gaano kakomplikado ang laman ng puso mo. Papa Dudut, ako po si Amara, 31 taong gulang, taga San Rafael, Pampanga, pero sa Ortigas po ako nagtatrabaho bilang Community Program Analyst sa isang malaking kumpanya. Hindi ko po akalaing isang araw ay magsusulat ako sa inyo. Pero heto po ako ngayon, nagpapakawala ng bigat na ilang taon ko nang kinikimkim. Papa Dudut, may asawa po ako si Levi, isang IT specialist na nakilala ko sa trabaho many years ago. Hindi naman po extraordinary ang love story namin. Normal, tahimik. Isang kwento ng 2 taong naging magkaibigan, naging magkasundo at kalaunan naging mag-asawa. Pero ang sulat ko po ngayon, hindi tungkol sa kung paano kami nagkakilala ni Levi.
Hindi tungkol sa romance, hindi tungkol sa tamis ng pagsasama, hindi rin tungkol sa karaniwang away ng mag-asawa. Ang sulat ko po ay tungkol sa isang desisyon na matagal ko nang pinaninindigan, isang desisyon na minamahal ko pero unti-unti na ring sumisira sa katahimikan ng aming tahanan. Papadudot, ayaw ko pong magkaanak. Hindi dahil hindi ko mahal si Levi, hindi dahil may takot ako sa responsibilidad at hindi rin dahil masama akong tao. May dahilan ako, malalim, personal at bunga ng lahat ng naranasan ko sa buhay. Pero tulad ng karamihan ng Pilipino na lumaki sa kulturang kapag mag-asawa na kayo, mag-anak na kayo, hindi po madaling ipaliwanag ang desisyong ito. At mas mahirap kapag mismong taong mahal mo ang nakakasakit dahil hindi niya maintindihan ang pinaniniwalaan mo. Papadudot, malalim at masalimuot po ang kwento ko. At sana habang hinihimay ko ang lahat ay gabayan ninyo ako. Kung saan ba talaga ako dapat tumayo sa pinaniniwalaan kong tama o sa pag-ibig na unti-unti nang sumusubok sa tibay ng puso ko. Papadudot, sa totoo lang, kung hindi dahil sa traffic, baka hindi naging kami ni Levi. Pareho kaming taga Pampanga noon, pero sa Ortigas nagtatrabaho. At dahil magkapareho kami ng oras, sabay kaming umuuwi, madalas sabay sa bus, minsan sa FX, minsan ay nakatayo lang sa gitna ng siksikan. Doon nagsimula ang pagkakaibigan namin. Doon ko siya nakita, hindi bilang office mate, kundi bilang taong laging nandyan sa dulo ng nakakapagod na araw. Kung minsan nga, isang tingin niya lang noong mga biyahe namin ay gumagaan na ang mundo ko. Hanggang isang gabi, maulan, walang galawan ang EDSA, amoy basa ang hangin at halos lahat ng pasahero ay tulog na. Napahiga ang ulo ko sa balikat niya. At imbes na ilayo, hinayaan niya. Parang gusto pa niyang manatili ako roon. Nagising ako dahil hawak niya ang kamay ko. Mahina, marahan, pero may diin ng taong may nais iparating. At doon niya sinabi na mahal niya ako. Hindi ako handa noon. Hindi ko in-expect, pero ang puso ko parang biglang nagising. At sa isang mahinang oo, nagsimula ang relasyon namin na halos buong taon binuno ng traffic, pagod, pero puno ng kalinga. Papadudot, siguro dahil sa 3 taon naming sabay na pag-uwi, sabay na pagbiyahe, sabay na paghintay sa ilaw ng EDSA. Nakita namin ang isa't isa sa pinakatotoong paraan. Kaya nung nag-propose siya, pagkalipas ng 10 buwan, hindi ako nagdalawang isip. Pero bago ko tinanggap ang alok niya, sinabi ko ang isang bagay na matagal ko nang pinaninindigan, Levi. Hindi ako sigurado kung gusto ko talagang magkaanak balang araw. Hindi iyon dahil ayaw ko ng pamilya. Hindi rin dahil ayaw ko ng pagmamahalan. Pero papadudot, lumaki akong sandalan ng pamilya. Gitna ako sa 5 magkakapatid. Naging breadwinner. Naging tagapuno ng mesa, naging tagapag-aruga, naging tagabuhat ng mga problema at ang pagkamatay ng tatay at kuya ko sa isang aksidente ang nagturo sa akin na ang bawat buhay na dinadala mo ay responsibilidad mo hanggang dulo. At natakot ako, hindi sa pagiging ina, kundi sa mundo na ipapamana ko kung sakaling magkaanak ako. Sa hirap ng buhay, sa gutom, sa digmaan, sa kawalan ng pag-asa ng maraming tao, minsan pakiramdam ko parang napakalaki ng mundo para sa isang batang bagong sisilang. At sinabi ko yon kay Levi, malumanay, tapat
Walang paligoy-ligoy. At ang sabi lang niya noon, kung ano ang desisyon mo, rerespetuhin ko. Akala ko tapos na ang problema. Akala ko naiintindihan niya talaga. Hindi ko alam, Papa Dudut, na ilang taon pa ang lilipas at mismong salitang iyon ang magiging dahilan ng unti-unting paglamig ng pagitan naming mag-asawa. Papa Dudut, bago pa ako maging asawa, bago ko pa minahal si Levi, bago ko pa naisip ang salitang pamilya, matagal na akong may pasan na hindi nakikita ng karamihan. Ako po si Amara at lumaki ako sa pamilyang isinusuka ng buhay pero pilit pa ring lumalaban. 7 kami sa bahay noon, si nanay, si tatay at kaming 5 magkakapatid. Pero matapos ang aksidenteng kumitil sa buhay ni tatay at ng kuya kong panganay, bigla kaming naging 6 na babae sa isang bahay na puno ng luha, pangamba at mga pangakong walang nagsabi